Mga kababayan, DDS fam at lahat ng mahilig sa totoong usapan sa politika. Kamusta kayo dyan sa Quezon City o sa abroad na OFWs na nagpapahirap para sa pamilya? Nagpapakahirap para sa pamilya. Ako si Lan ng hashtag Walk with Lan at welcome sa bagong episode ng ating channel, ang lugar kung saan ang katotohanan ay hindi natatakot sa trolls o fake news. Ngayon, may tanong ako para sa inyo. DDS, makinig kayo kay Senador Robin Padilla. Anong masasabi ninyo? Yung all caps na query na yan, ha? Parang sigaw mula sa kalye ng Maynila. Bakit? Dahil sa gitna ng gulo sa West Philippine Sea, budget chaos at walang katapusang awayan dyan sa Senado, si Senador Robin ay nagiging boses ng katwiran. Hindi siya yung tipong politiko na puro drama. He's the action star turned senator na pro-DDS, pro-Duterte legacy at pro-bayan. Sa ilang mga minuto na ito, tatalakayin natin ang kanyang recent statements from diplomacy with China hanggang sa pag-reject ng budget at kung bakit dapat pakinggan siya ng kabataan at OFWs tulad ninyo. Fact-based tayo dito ha. Walang bias, puro ebidensya mula sa totoong balita. At wait ha, syempre, may papan ako ha, bakit ba ang politika parang action movie? Dahil si Robin ang hero na nagpapabaksak ng kontrabida. Okay, kung ikaw ay DDS na feeling lost sa current admin o kabataan na gusto ng change, stay tuned. May surprise facts ako na magpapaisip sa iyo. Hit the like button now ha, if you're excited. At comment DDS ako para makita ko kayo. Let's dive in. Sino ba talaga si Senador Robin Hood Padilla at bakit DDS alay? Una, let's set the stage, mga kaibigan. Si Senador Robin Hood Robin Padilla, yung action star na bad boy ng 90s na naging senador noong 2022 sa ilalim ng PDP laban, ang party ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Bakit DDS favorite? Dahil siya ay loyalist. Noong 2025 to 2026, siya ay consistent na sumusuporta sa Duterte family tulad ng pag-attend niya sa Iglesia ni Cristo, Rally for Peace, at pag-declare na no siya sa impeachment ni VP Sara Duterte. Ebidensya sa isang recent interview, sinabi niya, I will vote no should an impeachment complaint against Vice President Sara Duterte reach the Senate. That's solidarity, DDS style. Para sa mga kabataan, imagine nyo ha, from jail time sa 90s dahil sa illegal possession na naging turning point niya sa Islam at reform hanggang sa Senado, it's a comeback story na parang Netflix series. At para sa mga OFWs, siya ay advocate para sa federalism at anti-dynasty na makakatulong sa regional development. Meaning more jobs sa provinces, less need to go abroad, habang ibang senador ay busy sa showbiz politics. Si Robin ay pushing for real change. Like system overhaul, ha? Fact mula sa kanyang post, urge voters to reject repeated political figures dahil sila ay failed sa basic services. Parang paulit-ulit na teleserye ang politika. Time to change the channel. Okay. Anong favorite movie ni Robin ang napanood mo? Comment down below at bakit siya DDS icon para sa iyo. This keeps you hooked. Promise. Okay, ngayon let's get intellectual. Ang pinaka-hot na issue, West Philippine Sea, WPS, noong January 2026, naglabas ang Chinese Embassy ng controversial statements na umaatake sa Philippines officials, including PCG, senators, including Robin, signed a resolution slamming it. 15 senators cross party lines, pero si Robin, he's all for diplomacy over confrontation. Sa kanyang statement, diplomacy over confrontation when it comes to the country's relations with China. Bakit? Dahil war ay hindi solusyon. Ito ay magpapahirap sa mga OFWs sa Asia at mga kabataan na magiging cannon fodder. Yung ibang tulad ni Commodore J. Tariela ng PCG, nag-urge na support WPS aggressively. Pero si Robin fired back. Don't repeat it sa tensions, ha? Parang action scene. Si Robin ang peacemaker na may bigger picture, hindi yung puro barilan.
President Marcos stands by statements on WPS, pero si Robin pushes for business diplomacy tulad ng greater entry of Chinese visitors para sa ekonomiya. Para sa mga DDS, this echoes Duterte's pivot to China na nagdala ng investments, hindi away. Imagine niyo sa TikTok era, bakit pa war kung pwede Zoom call, no? At para sa mga OFWs, diplomacy means stable jobs abroad, walang sanctions. Agree ka ba sa diplomacy? Share sa comment section. Let's debate civilly. Okay, deeper pa tayo, mga kabataan at OFWs. Bakit favor diplomacy, Philippines debt ay nearing 18 trillion pesos. War with China. Disaster. Si Robin sinabi, avoid provoking war habang priding not being US pawn. Critical sa opponents, yung mga shouting fire back tulad sa post criticizing him as logically illogical. Pero hello, PCG is civilian, not Navy. Sabi niya, buy heavier equipment pero peacefully. Para sa movie niya, Anak ng Pasig, defend without destroying. Siya, mga kaibigan, si Robin po supported Marcos on Chinese visitors for tourism boost. Para sa mga kabataan, this means more jobs in hospitality, tech, not just call centers. Stable remittances kung walang geopolitical mess. Story time, isang OFW sa Dubai told me, war scares investment away. True ba? Comment your experiences. This section is critical ng warmongers. Pero fact-based na pro-Padilla, aligning DDS, anti-imperialist vibe. Shift tayo mga kaibigan sa ekonomiya. Yung 2026 budget drama. Si Robin rejected the BICAM report on 2026 national budget. Bakit? Dahil utang. Sabi niya, wala tayong ginagawa kundi mangutang lang. No, sa Senate, he called for fiscal discipline from DBM, access GOCCs on life support. Habang elites ay borrowing trillions, ordinary Pinoy walang feel ng progress. Parang credit card, max out, time to pay up, hindi pa utang ulit. This is Duterte style, tough on corruption, pro-people spending. Imagine niyo more funds for education instead of debt interest. Sa mga OFWs, less borrowing means stronger peso, better remittances. Okay, debt burden calls, reforms for citizens. Tanong natin, anong gagawin mo sa budget? Suggest down below. Isa pang gem tama na ang politika. Sabi ni Robin sa Facebook, sukang-suka na tayo sa walang katapusan na awayan at agawan ng kapangyarihan. 2026, puro politika mula umaga hanggang gabi habang Middle East tensions affect economy. Yung critics calling him not a lawyer or Budot's dancer, but he's pushing anti-dynasty, federalism for Visayas, Mindanao. Parang Senate hearing puro I'm not a lawyer, pero si Robin delivers punches. Okay. Echoes Duterte's anti-elite stance, no? Sa mga youth OFWs, focus on loss for daily life, jobs, security. Power moves quickly for entrenched interests. Okay? But stalls for ordinary citizens. True story, Comment down below if you are tired of drama. Okay, synthesis natin mga kababayan, DDS, pakinggan nyo si Robin dahil siya ay bridge sa Duterte legacy at future. Diplomacy for peace, budget for progress, stop politics for action. Siya ay pro-VP Sara, anti-impeachment at pushing representation. Habang ibang senador ay playing politics, siya ay real talk. Be like Robin, from underdog to leader, OFWs, his reforms mean better home to return to. Mga kaibigan, share this video sa DDS group. Subscribe for more. Mga kababayan, sa mundo kung saan ang kasinungalingan ay nangingibabaw, ang katotohanan ang unang sinisikil. Pero kasama kayo, magpapatuloy tayo sa laban, walang takot, walang kinikilingan, at laging handa para sa bayan. Sumali na sa aking YouTube channel membership sa #WalkWithLan at tulungan natin ang channel na maabot ang 100,000 subscribers. Ang inyong suporta ang susi sa kalayaan natin para ipagpatuloy ang pagbabalita ng katotohanan. Salamat at kita-kits sa laban. Salamat sa panonood. Next episode natin, more Philippine politics scoops. God bless at mag-ingat kayo. Mabuhay ang Pilipinas.